Magandang hapon po sa inyo, Alexander Lexter Jules. Nagbabalik para sa inyong update. Ito po ang latest mga marites. Diba? Ano ang latest, Miss Alexander Lexter Jules? Ito po ay ang pagka-lambing daw talaga ni Edward John Barber kay Maymay. Nung binanggit ang, kasi siya ang nag-introduce kay Maymay, mga kaibigan. So, nung binanggit ni Edward ang Maymay ay napakalambot, kung kaya sabi nila, kinilig daw ang flyers. Pero, bago tayo kiligin, ito muna yung basahin natin yung ipinost ni ABS-CBN-PR. Sabi ni ABS-CBN-PR, Maymay Entrada expressed her gratitude. Nagpapasalamat daw si Maymay Entrada sa kung kanino ba siya nagpasalamat. Nako, sa lahat ng taong tumulong para gumawa ng kanta niyang Paradise. At naku, sabi ko sa inyo, may aabangan tayo. Kasi nga sabi naman, may nagkamali siya, pero hindi pa pwedeng sabihin. So, after Paradise, ay aabangan natin ang next kanta ni Maymay na kung saan, sabi nga nila, pinagtatrabahuhan ni Maymay. She was so busy writing lyrics para sa kanyang mga kanta. So, bago pa naman yun dumating sa mga buhay natin, basahin muna natin ang sinulat ni ABS-CBN kung saan sinabi niya dito, nagpasalamat daw si Maymay sa lahat ng mga taong tumulong sa kanya, lalo na yung kasama niya sa music camp. Alongside dito ang ABS-CBN artists as well as US-based composers and producers. Sa video sa kanyang YouTube channel, binalikan ni Maymay paano siya natutong muli. She first learned about opportunity from ABS-CBN music lead or head, Roxy Liquigan. O, diba? And explain sa akin ni Sir Roxy na it's an opportunity na yung ABS-CBN artists and composers to work with artists and composers sa US po. So, dyan po ay nakita ng ABS-CBN yung pagiging grateful na isang Maymay Entrada na isa siya sa napili na makipag-work or makipag-collab sa mga US producers and writers. So, ang dahil dyan, sabi ni Maymay, nagpasalamat siya. Sabi pa nga niya, nagulat pa siya nung sinabing kasama siya sa music camp. Kasi sa music camp na yon, akala niya ay pupunta lang siya, mag-hi, hello, pero yun pala ay kasama na siya magtrabaho para sa kanyang mga kanta. On February 20, Maymay released her single Paradise, composed by Grammy-winning songwriter Amy Allen, who is known for her work with Rose Apata, On the Ground, Number One Girl, and Sabrina Carpenter na Espresso. Tastes, Please, Please, Please. Siya pala yun. Kasama pala siya dun sa Espresso. Ganon. Together with ASCAP London Music Awards winning songwriter Boy Matthews, she worked on Twice debuts English single The Feel. So yan po, grabe, sikat pala. Yun talaga ang mga kasamahan ni Maymay na sumulat sa kanyang mga kanta. Pero isa lang ang pinipinpoint ni Maymay Dreamer on Maymay Entrada who sang Paradise sa ASAP last Sunday. Ang sabi nila, the mic is on. Kasi nga po, paano nalalaman? Kasi binago ni Maymay, may ibang part siyang binago na tuno ng kanta niya. At sabi ni Maymay Dreamers, hindi po auto-tune yan. Pinapakita lang ni Maymay na she can sing live na live para sa kanyang mga taga-subaybay. Samantala, James Arvin Domingo is saying pinerform ng pinakamarikit at pinakabutihang kapamilya darling na si Maymay Entrada ang kanyang big hit song ngayong taon na Paradise, naway maipasok ang kantang ito sa top Billboard World Chart. Sana po. Lahat po kami na nanalangin for that, mga kaibigan. So, yes. Balik tayo sa nangyari sa ASAP last Sunday, mga kaibigan.
na kung saan ikinasaya natin yung pag-introduce ni Edward John Bobber sa performance ni Maymay, na sabi ni Robbie, ikaw lang naman ang pinaka-excited sa lahat ng tao ngayon at ikaw yung kinilig, o diba? So, which wala namang reaction si Edward John Bobber at napasmile lang siya. Pero sabi ng iba, mas ikinasaya nila yung yung nasa iisang frame si Edward at saka si Maymay kasama si Mr. Robbie Domingo. Kasi nga po on the other end, nandun si Donnie and Belle and Darren. Sa kabilang dulo naman ay nandoon si Maymay, Edward and Robbie, mga kaibigan. Yes, ang update sa Instagram ni Maymay and Trata ngayong mga oras na ito ay ito po. Jerwin Boris, ipinost po ni Jerwin Boris itong operation niya. Kanyang paradise. Ang sabi dito, beautifully said, thank you, Sir Erwin Boris. Ang sabi kasi ni Sir Erwin Boris dito ay kailangan nating putulin ang oops. Sabi dito, the song captures numerous moments in life, whether it is about love, relationships, career, or the chapter where things were once felt right but no longer do. Paradise serves as a reminder that moving on is not always easy. Healing takes time and the process can be painful and uncertain. However, what may feel like a loss could be life guiding us toward something better. Letting go of a place or feeling we once considered paradise is challenging, but it can also bring clarity. Emotions can make us cling to what no longer serves us. As we grow, our perspective changes, and over time, we discover where we truly belong. Maymay #paradise. Thank you, that Mr. Boris. And yes, yan po ang nakalagay sa Instagram ni Meridel Maymay and Trata, mga kaibigan, with Pretty Maymay on the background. Oh yeah? How about her song Paradise in YouTube, mga kaibigan? Let's check on that one before tayo mag-goodbye. So, ang Paradise ni Maymay ay nasa 578,000 views. Scrolling pa rin po. And hindi pa rin po nagpo-forward. And even her videos are not getting more views, mga kaibigan. I do not know what is going on. Baka hindi alam ng mga taong bayan na naging active na muli si Maymay sa kanyang YouTube channel. So, we need to spread that knowledge, mga kaibigan, sa ating mga friends para mapanood nila ang ang mga video ni Maymay and Trata. So that is our latest update. This is your Marites. Para i-share sa inyo ang update ni Maymay, Alexander Lexo Juice. Magandang hapon po.